Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem, let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Susuk Gang Jr. So, sa ngayon po ang ating topic tungkol pa rin po sa mga current issues ha. Pero marami-rami. Unahin ko muna itong sa West Philippine Sea. Madugo-dugo kasing usapin yan dyan Opo. Gaya nga ng sinabi dati ni Attorney Vic Rodriguez, ang ginigiit ng China yung 10-dash line nila, inaangkin ho. Gusto nila magkaroon ng soberenya doon sa buong China Sea. Inaangkin nila soberenya yon. Hindi lang ho yung exclusive economic zone. Opo. Tayo namang Pilipinas, the exclusive economic zone lagi ang ating referensya doon. So, siguro madugo ang usapin niya kasi kailangan nga, sabi ng iba dyan, hindi na ako mag-drop name dito, kailangan na expertise. Correct. Kailangan na expertise, well versed ka sa international law, sa maritime law, sa UNCLOS. Ganun ba? Sa others pa na mga treaty or what pa. Ganun lang yun. Ito lang masabi ko kasi may mga treaty diyan No? May mga treaty of Paris, kung ano pang mga treaty diyan. Ito lang ngayon, meron kasing UNCLOS United Nation. So lahat ng bansa na signatory doon, most probably hindi man nila dinidiscard o pinapawalang bisa yung mga old treaties na yan na kung saan sila ay nakapirma o ilang bansa ay nakapirma doon sa agreement nila. It doesn't mean na nirelinquish na nila yung kanilang claims doon o rights nila. Ito namang UNCLOS kasi pag one signatory ka, you have to comply, abide by the United Nations Conventions on the Laws of the Seas. And among those laws or governing laws, principles sa UNCLOS, yung tinatag na may exclusive economic zone. Ganon. Apektado pa rin yan yung ating konstitusyon, ating mga batas dito. Madugo-dugo iyan. Ibig sabihin, matagal na usapin yan nasa parte natin. Hindi ko lang siya ma-digest sa isang upuan. Pero ang mabigyan ko kayo ng isang referensya, he was a former Justice of the Supreme Court, si Justice Carpio po. Meron ho siyang topic o article na in-upload sa YouTube. Yun po yung pakinggan ninyo, hanapin nyo po yun, yung about sa West Philippine Sea, yung issue dyan. Maganda ho yung mga na-topic doon siyempre credit to the owner, CTTO, Justice Carpio. Meron ho siyang mga nabanggit doon, mga na-touch na mga masisilang bagay. At meron pa po, kung napanood ninyo yung The TED, hanapin ko muna rito Meron siyang Institute for Maritime ano ba itong channel na ito? Institute for Maritime Ocean for Maritime and Ocean ito yan yung page niya. Pasawa itong advertisement na ito. Yan And the Institute for Maritime and Ocean Affairs Incorporated. Yan po ang page. Yan. Kung gusto nyo po na i-follow up after ng Facebook live ko, nasa sa inyo po iyan, pero bigyan ko kayo at i-share ko muna para kung gusto ninyo, kasi nakasubscribe ako dito paki-follow nyo lang. Ayan, ipopost ko na sa Facebook. Pwede kayong lumabas dito sa page ko or i-minimize ninyo, puntahan ninyo doon sa
Ayan, pinost ko na. Ngayon, ito yung title ng sinasabi niya. Yan o. Defending Philippine Sovereign Rights in the West Philippine Sea. Yan o. Yan. I-share ko na rin para magkasama sila doon. At i-follow up nyo na lang po. Meron pa rito isa ipopost ko hanapin ko na lang din. Para magkasama at least may masarap ba yung pagbabasa ninyo, tuloy-tuloy. Yung sa TED, yung si Rad, ano ba ito si Rad? Yung first name ni Rad. Kevin, si Kevin Rad. Isa sa dating diplomat ng Australia. He was an Australian diplomat. Nagsalita siya doon sa TED. Tapos siya nagbanggit niya ng about sa China. Ito. I-post ko rin to ang kuha ng TED, yung kasi nakasubscribe din ako sa TED. Siguro i-post ko muna yung kanya. No? I-post ko muna ito yung kanya. Tapos para masundan nyo kasi makita nyo yung relation bakit gusto ng West ng Communist China kunin yung kabuuan ng South China Sea and then later yan, ubusin niya yan. It's trade. Trade ho iyan. I-post ko muna rito kasi dito rin sa ko i-post ko kasi may gusto akong iparating sa inyo. Ito. Yan, capitalism capid. Yan sea power capid. The dragon emulates the US to unseat the United States of America as the world superpower. Ganun. Para hindi ba tayo rito sabihin nyo, ano ba pinagsasabi nito, talagang anti-China ng mama na ito. Hindi ho. Para makita nyo yung pagkatraidor. Ganun yan traidor Ganun ka galaw ng dragon, traidor. Sana si Satanas ba, si Lucifer Satan, kahit hindi na siya humarap, kasi ayaw nyo humarap yung pinakamatalino na lang na sumasamba sa Diablo, harapan ba? Pwede naman kayo gumamit ng kapangyarihan nyo, basta harapan lang, hindi yung patraidor kayo kung bumira Opo, patraidor. Hindi ko pa binabanggit yung kapangyarihan na nakaupo dyan sa Intramuros. Ngayon baka magulat kayo alam ko, ganun lang yan. At least maintindihan nyo dahil matagal na panahon kung hindi ko kayo binabanggit dahil akala nyo hindi alam. O ngayon alam nyo na. Pero hindi ko pa kayo pinapangalanan dito. At hindi ako natatakot sa inyo. So, yun ho. So, isa yan sa mga issues. Sundan nyo na lang ho yung pinost ko. At ito pa, dagdagan ko sa dito sa Facebook Live yung ipopost ko pa na comment. Para ho naman ho mas masarap yung The Rise of Communist China Foretold. Sinabi yan doon sa may The Firing Line kay William Buckley noong 1977. Ang guest niya si Ferdinand Marcos, President of the Republic of the Philippines. So yan dyan, yan nakapost yan, The Rise of Communist China Economic Influence Foretold. Ito ka ngayon, baka sabihin naman ng iba tulad yan, hindi ko naman binabanggit yung pangalan. Sabi nga ni Vice Mayor, pag nagsalita kayo, any comment, statement coming from your mouth, you have to take off everything, from apparels to lahat ng gadgets. All those gadgets, items made from China, tsaka kayo magsalita. So, ganun.
So, ito naman ang sasabihin ko. Ulitin ko ulit yung sagot doon. China do not have the right to muffle the Filipinos people of their opinion of what they see of their trust. Mayor, Vice Mayor, mahal namin yung tatay mo eh. Pero tutulungan naman kita para paano sila sagutin na pwede ka pa rin magsalita. No? Kasi 1977, bakit ba 1977? Balikan natin 1977. Mahalaga ho yung kasaysayan para ho makuha na natin yung sustansya ng ating sagot. Opo, ganun yan eh. Porket ba sila na maunlad dito, sila na lang? Ay, hindi ho. Ang pagkatraidor nila, dapat malaman. Binuksan ni Deng Xiaoping yung economy ng China sa buong mundo, tapos ang ginawa nila, hinijack, hinold up, kinidnap, lahat kung ano na. Kasi pag nag-register ka ng company mo sa China, pati blueprint mo nun, bigay mo sa government nila. Paiksian ko na lang, ibig sabihin, katraidoran, yan na nga yung nauna, ang pagkatraidor nila. Capitalism capid, sea power capid, emulated the US to unseat the United States of America as the world superpower. Gusto kasi nila yan eh. Sila ang mag-domina eh. Ganon sila ganon ang napaka-traidor nila. Tsaka dalawang mukha na yan nila. Opo, dalawa yung mukha ng dragon. Ipopost ko na rin. Baka sabihin nyo, hindi oh. Yan oh. Nasa Biblia yan oh. Sa buong mundo, sa geography, maghanap kayo ng bansa na kung saan mag-fit doon sa sinasabi ng Biblia, bukod tanga yung Communist China eh. So ganun. Isa lang yan sa mga issue about sa West Philippine Sea. Ngayon tuloy ko ito kasi hindi naman ako pwede mag-drop name, no. Particular naman ito sa spokesperson ng Philippine Coast Guard. Opinion niya yon. So, ganun lang yon. However, such opinion damaged the already fractured relationship between the Communist China and the Philippines. Ganun lang ho. Lalo hong nadagdagan. Opinion niya yon. May tinatawag naman kasi dyan job description eh. So, ibig sabihin, kung job description, alam mo dapat din yung yung limits ba, yung mga bounds. Kasi may Department of Foreign Affairs tayo, yung Foreign Relations, ganun no siya. So, nakasaad naman yan sa Constitution natin. I think it's in Article 2, Section 7, about the Foreign Relations. Basahin ko lang. About sa foreign relations na kailangan ang iporso ng Pilipinas is an independent foreign relations. Section 7 of the type ko na lang saglit. Pagpasensyahan nyo na sa tama nga nasa section 2 nga. Section 2, article 2, section 7. Saglit lang ha. Kailangan ang Pilipinas should have an independent foreign relation or foreign policy, not relation policy, independent foreign policy to assert our national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination.
So ganun siya. So therefore, hindi pwedeng magsalita tayo na already a fractured relationship between Communist China and the Philippines. Doon sa West Philippine Sea issues or South China Sea issue man or 10-dash line, non-dash line, 10-dash line. Yun. Ito ang sabi ng Article 2, Section 7 of the Constitution. Ano bang Article 2? Declaration of Principles and State Policies. Section 7 states, in Section 7, State Policies. Section 7, the state shall pursue an independent foreign policy in its relations with other states. The paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. Ganon. Yan ang pinaka-foreign policy ng Pilipinas. So, should be an independent. Dapat maka-Pilipino, hindi yung... Pero dapat may tagapagsalita rin dapat dyan sa Philippines kasi ano na yan kabuuan na ng bansa Hindi lang kabuuan ng Coast Guard kasi ang Coast Guard is an organization, is an agency, government agency under ng Department of Transportation. It does not cover the entire Philippines or rather to speak for the Philippines in matters relating to foreign relations. It should be the Department of Foreign Affairs. Kaya nga meron tayong secretary dyan or ambassador o sino man in charge yan. So he should be the one speaking. And sino pa? Itong sa Malacanang, sa spokesperson nila doon, yung sa media, yung PCOO, yan ang mga magsasalita dapat. Yung ang taga pagsalita halimbawa din sa Malacanang, yung isang abogada diyan, siya magsalita, pero dapat ibigay niya sa foreign policy na ibig sabihin sa DFA kung sino yung dapat magsalita diyan. Kasi expert yan sila Opo. Hindi lang basta batas yung Pilipinas, pati foreign relations yan. Kasi titingnan nila yung mga extremities diyan or mga matters involving foreign policy such as trade. Yan, isa yan, mga trade. Pati yung basta lahat na sabihin ko na lang lahat basta makikipag-ugnayan sa isang bansa, may mga trade yan. Anong trade yun? Mga goods, exchanges of goods. Tapos yung tao, information, ganun ba? Tapos investor, ganun. Ganun yan siya. So therefore, kung damaging yung pananalita mo, lalo nakita ko yung post doon sabi ko nga sa inyo, opinion niya yun, bahala isa diyan. Baka sabihin niyo naman galit na galit ka siguro sa Coast. Hindi ito galit sa Coast Guard. Kasi sabihin ko nga sa inyo, ang Coast Guard is an organization. It doesn't matter kung sino nakaupo. Yun ang sinumpaan namin diyan. Yan yung loyalty namin diyan sa Coast Guard and sa flag. Opo. So ganun yan. Kung magsalita ako rito halimbawa, hindi naman ako against sa kanya. Basta sa kanya, opinion niya, paninindigan niya yan So ganun yung alam ko dyan. Tinuro sa akin ni late Bautista, ni Sir, nagpahinga na si Sir Basta kung ano yung sinabi, panindigan niya, ganun lang yun. Ganun lang yun siya. Whether it be constructive or whether it be damaging, so bahala sa opinion niya yun Kanya yan. Sagot niya yan, kumbaga, sagot niya siya nagsabi. Ngayon, ano pa ba ang gusto kong sabihin dyan sa West Philippine Sea na yan? Siyempre, signatories tayo dyan sa United Nations. Dapat they should abide by the rules-based order. Ano yung rules-based order? Yan yung pinirmahan sa UNCLOS kasi signatory sila At nga pala, ito pala ng aking pagpa-Facebook Live, at least makita ba ng mga kasama ko doon, lalo na isang official din sa Coast Guard na sinibak ako. Kasi ang baba ng tingin sa aming mga non-officer. Ito para at least ma-boost ko yung moral ng mga tropa dyan sa Philippine Coast Guard na bagaman enlisted lang ako. Tapos kapwa ko kayo enlisted. May pag-asa naman Pwede naman tayo matuto Opo, pwede yan. Ilan na yung naturuan ko dyan
Iba nga dyan, may kaso pa, tinuruan ko eh, tinalo pa nila yung abogado doon na, di ba? Ganun lang yon. Hindi naman ako mag-drop name dito. Nga at least protection nila yan kasi alam ko, yung talinong ibinigay ko sa kanila, magagamit nila iyon. At hindi ko sinasabi na utang na loob nila, ayaw ko ng ganyan. Totoo yan, alam nila yan. Alam ng Coast Guard yan. Mga tinulungan ko dyan, ayaw ko tanggapin na utang na loob. Hindi yun. So ganun lang yung atin. Para makita mo rin ba ma'am na sobra yung mo sa amin, yung sobrang ganyan yung tingin mo sa amin. Ganun lang yan. So, balikan natin sa West Philippine Sea. Puntahan nyo ho, na-post ko na dyan yung kay Justice Carpio. Tapos yung kay Kevin Rudd, he was an Australian ambassador to China. Panoorin nyo, dami siyang binanggit doon. Tapos ano pa ba? Kaya ang Pilipinas, as a sovereign state, as an independent country, as a republic, kailangan siya mag-pursue ng kanyang independent foreign policy. Isa dyan, self-preservation, determination. Siyempre, he cannot take sides. Halimbawa, kausap mo yung China, you cannot take side with the US. Tama yung kasi titingnan mo yung mga involved doon. Hindi pwede yung sabihin mo lang mag-angas-angasan tayo yan. Tulad ng ibang senador yan na magsalita. Akala mo kung sino, no? Alam nyo na ako kung sino yan. Kasi yung senador na yan, hindi pa yan senador. Dati pa lang siya announcer sa isang show dyan. Hindi ko makalimutan Tinawag nyo kaming mga Coast Guard, mga inutil ho. Kami raw lahat ng Coast Guard, mga inutil. Siyempre binanggit niya Coast Guard daw, mga inutil. Masakit sa loob ko yun, natatandaan ko, ilang taon na nakalipas. Siguro may, I think that was 2005, 2006 yata yun nangyari. Hindi ko makalimutan yun. So ngayon 26, mga almost 20 years na. Sinabi niya yon. Inonsulto niya kami. Masakit to yan magsalita. Grabe kung makapagsalita yan, parang wala bang pakundangan, akala mo yung salita niya siya ay Diyos. Ganun nakaka-insulto. Alam nyo na kung sino iyan. We have to bend the law. Ganun mga modulation ba? Ewan ko. Again, law defined, right is always given. Hindi, walang substitute yan. Kaya nga law yan Hindi mo pwede sabihin na yung umaga, dilim. Kaya nga may araw, may liwanag, umaga yan Whether it be science, logic, common sense, hindi mo pwedeng sabihin gabi yung araw. Katangahan na yon. Ibig sabihin, hindi liban sa katangahan, kasamaan yun. Masama ka talagang tao. Ganun lang yun. Hindi ko sinasabi siya Ang ibig sabihin, yung binibigay ko bang halimbawa, na pag sinabi mo yung araw, sabi mo pa yan dilim, di napakasama mo na talaga. Ganun lang ho. Kasi yung ating opinion, it could sway public opinion. It could sway ideas. So ganun iyan. Kaya panawagan ko sa inyo, 50% truth, 50% you have to search, find out, confirm. Also i-assess mo, i-deliberate mo. Sarili mo ba? I-assess mo, ano ba itong formasyon na ito? You have to find out. Ganun lang ho iyan. Ano pa ba? Ito, may nag-like pala sa comment ko. Ito siya. Nabasa ko naman The state shall pursue an independent foreign policy in its relation with other states. The paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. So, ganun ang sinasabi sa Section 7, Article 2 of the Philippine Constitution. Oy, shoutout si Jack Daniel. Tsaka, shoutout sa'yo. Good morning din. God bless sa inyo dyan. Tsaka sa pamilya ninyo. So, ganun lang iyan. So, i-close muna natin dito sa West Philippine Sea. Pero I suggest na sundan nyo rin yung na-post ko dyan, na-share ko with regarding doon sa presentation ni former Justice Carpio about sa West Philippine Sea. Panoorin nyo, pakinggan nyo, mag-note down kayo. Tapos yung kay
Kevin Rudd, he was a former Australian ambassador to China, Communist China. He talked about Thucydides, isa doon. Yung Thucydides, nag-umpisa yan sa Greek, sa time ng Greek eh. Nung nagkaroon ng dalawang empire doon, yung dalawang tawag nito, yung Spartan tsaka yung isa, nagkaroon sila ng civil war doon eh. Nagkaroon sila ng away doon, silang magkakatribo, magkakalain, nag-away sila doon kasi ayaw ng, basta gano'n no, pakinggan nyo na lang o basahin nyo na o pakinggan nyo muna si Kevin Rudd. Search ko na lang muna si Thucydides dito para mabigyan ko kayo ng ito. Thucydides was an ancient Greek historian born around 459 BCE or before Christian era into a wealthy Athenian family growing up in Periclean Athens. He was exposed to significant intellectual figures and engaged with the evolving political landscape. Kasi power siya eh. The rising power, tsaka the existing power, the hegemony and the rising power. Yan ang siya nagsulat niyan. Kaya nga ang ginawa diyan, Thucydides na tawag na, Thucydides trap or Thucydides na theory or sa ganun no. Isa pa pala siyang general sa Athens. Peloponnesian War. Peloponnesian War doon sa Greece. Ang naglabang kasi diyan, bakit niya sinulat, is about Sparta and Athens. Di ba napanood niyo yung 300? Sparta! What is your profession? Ganon, di ba? Mapanood niyo yung 300. So ganon yung sa Sparta and Athens. Eh, yung mga Athenians naman, mga matatalino yan eh. Kaya nga ang tawag sa kanila dyan about mga scientific name. Di ba, yung hinalimbawa ko dati dito, yung Caredon Carcarios. Yun yung para bang tawag nun, yung scientific name niya. Eh, galing ko sa mga Greeks kasi magaling ko talaga sila. Yung civilization nila, more on knowledge. Kaya nga tawag sa kanila dyan, philosophy, the love of knowledge, philosophy, or philosophy. O, ganun ho. Panoorin nyo ho yung dalawang na-share ko dyan sa Facebook page about doon sa kay Justice Carpio sa kanyang presentation and doon kay Kevin Rudd. So, naway makadagdag sa inyo yan ng idea, talino, mag-motivate sa inyo pang nakatagong angking talino, organa. So, ganun po. So balikan natin dito sa West Philippines again, ano man yung sabi ng spokesperson diyan ng Coast Guard, hindi naman ako nagda-drop name dito. Bahala na ho siya kanyang opinion niya 'yon eh. So kung ano may mga nakita man kayo diyan, so bahala na kayo doon. Yun lang yung akin masabi diyan. Kasi sa West Philippines maselan masyado iyan kasi ang claim ng Communist China is sovereignty. It's their sovereign rights, kaya nga 10-dash line nila yan eh. Hindi yun basta-basta lang na exclusive economic zone. Atin naman, exclusive economic zone. The right lang to tawag nito, yung sa exclusive economic zone, right mo lang ba para sa fishing grounds mo or what? Pero you do not own it. Ganun, parang ganun yung labas nun eh. Pwede mo ma-enforce yung batas mo dyan. Kaya nandyan yung Coast Guard natin eh. Nandyan yung mga Coast Guard assets, floating assets para mag-enforce ng tulad yung mga fishing rights, yung mga boundaries, mga part. Pero masabi ko na rin, partly territorial pa rin yan yung exclusive economic zone. Pero siguro kung basahin mo, it does not necessarily states na dahil exclusive economic zone mo sa iyo yan, baka hindi ho ganun yung dating noon. Siguro territorial bounds mo lang, hanggang doon lang, mga fishing rights mo, ganun. So ganun no, kaya nagkakabanggaan sila diyan. However, may tinatawag niya na arbitral award sa atin doon sa Hague. Sa Hague ba 'yon? Yung ruling na yung baseless yung yung claim ng China, yung sa 9-dash line dati nila. 'Di ba 9 'yon? Ngayon ginawa nilang 10. Tapos naglabas pa yan sila ng mga mapa. Opo.
Naglabas ng world map o Asia map tong Communist China, pinaglalagyan nila ng pangalan nila. Ala, sige, pinataka lang sila. So, kumbaga, anti-international based order talaga sila. Kasi kanila yan eh. Edi sa inyo yan, nagsisirculate sa kanila dun. Sino magsabi na mali yan? Siyempre, pagdating sa international, daming mag-aalman yan. Kasi kung pinapangalanan mo yan, that's already a claim. However, false claim nga lang. So, ganon. Kaya ang purpose ng China, nagpapalakas ng military yan for the purpose for global hegemony. Totoo yan. Eh, ba't gawa-gawa ko ba? Hindi. Kaya nga sabi ni Xi Jinping, dapat yung Communist China, yung PLA, ready na siya, always ready para sa pakipagdigma. Tulad yan, may target sila dyan dati, 2027. So baka next year, atakihin na nila yung Taiwan. Yun ang sabi nila eh, matagal na yan eh. Tapos, ano pa ba? Tapos ang sabi niya, 2030, tapos meron pa siyang tinatabi isa, yung 2050. Dapat by the year 2050, the PLA, military, dapat yan global standard na. Ganun ka yung subtle eh, no? Ibig sabihin, kapino ba? Pag sinabi mong global standard na, ibig sabihin, pwede ka na mag-compete sa buong mundo. Opo, ikaw na ngayon yung yun ang pinaka-target nila talaga, global hegemony. Sila magkaroon ng, papalitan nila yung Amerika. Kaya nga pumasok doon yung sinasabi na Thucydides, yung Thucydides na sinabi yung away ng Sparta at saka ng Athens kasi may rising power eh. Merong existing power tapos may rising power. I-post ko pa rito. Sundan nyo na lang. Po, kaya sundan nyo na lang po. Yan o, sinasabi dyan o. Yung market, pag binaliktad mo, it's W, it's work it, tech war, tech ram, ganun siya. War of technology. Ganun ho siya. Baka sabihin nyo, pinulot-pulot ko. Hindi ho. Wala akong pinagpulutan yan. Yun lang aking masabi dyan. So, yun po. Maselan po talaga dyan yung issue about sa West Philippine Sea. And it needs experts on both sides. However, China, expert talaga yan sa panlalamang eh. Ganun ho talaga sila. Kaya nga tayo dito, dito ko nagamitin. Na-infiltrate na talaga tayo rito. Nagsasalita tayo rito, pero sigurado, markado na yan. Markado na tayo dyan. Ipopost ko muna rito. Ano yan? Yan, nandito na sila sa loob eh. Itanggi pa ba natin yan? Hindi nga tayo nakikipagdigma na gumagamit ng armas o ano. Pero meron silang paraan. Yan. The 100 years battle. Battlefields yan. Mga fields of battle yan. Ipipiliin mo. Economy, isa the best yan. Diba? Ikaw may hawak ng alin? Alin yon? Bigas, asukal, ano pa, harina, asin. Lahat na sabi mo na mantika, ano pa, gasolina, diesel, o mga grains, kanila pa. Ano pa? Isipin nyo na, mag-isip na kayo. Tapos ano pa, sa communication, o sa airport, ano pa, mga hotels. Diba? Ang dami. At least para man lang mabuksan ko yung ano ninyo, yung inyong mga idea. Kasi tatanungin ko kayo ito kasunod. Anong tanong? Follow up ko doon. Ang tanong, bakit ang daming mga high-rise building malapit sa pier? Sige nga. Siyempre, nakwento ko naman sa inyo ito siguro previously. I-refresh ko lang kayo. Pagdaong ng barko nila dyan, libo-libo yung kargang tauhan yan. Kailangan ng billeting, kailangan ng quarters yan. Di malapit lahat ng high-rise sa pier. Di malapit lang. Para yung operation mo smooth. Gets nyo na ngayon? Yan ang pinaka-shuttle nila dyan. Shuttle yung tinatawag na BRI. Ano ba yung BRI? Belt and Road Initiative. Kinokonect nilang Asia hanggang sa Europe yan. It's not just economy. It's a battle readiness in infrastructure. Ayos ba? Binubulgar sila rito. Kaya galit na galit din sila. Tingnan mo ginawa saan sa Coast Guard.
Baka nga ito pag diniinay pa itong nagtigbak sa akin sa Coast Guard baka labas pa ito, may tinatago pa ito Ganun lang ho iyan. Ano pa ba? Natapos na sa West Philippine Sea. Ibig sabihin yung na-share ko na sa inyo about sa West Philippine Sea, provide na kayo ng ibang mga resources pa. By the way pala, yung isa sa mga nagsasalita sa atin, yung expert dyan sa West Philippine Sea, si Attorney Batong Bakal. I think, ano yun siya Yun, medyo, yan sinasabi, malimit ko nakikita yan sa media, na siya yung tagapagsalita minsan with regards yung, ibig sabihin, naging resource person ba ng Pilipinas sa pagsasalita with regards sa West Philippine Sea issues, sa claims ng Pilipinas, yung disputes ng dalawang bansa, ng China at saka the Communist China and the Philippines. Si Attorney Batong Bakal. Kasi minsan nakita ko rin yan siya sa Taiwan. I think bumisita siya dun sa Taiwan Tapos in-invite siya dun sa isang program, TV program sa Taiwan. Tapos dun siya nagsalita. Actually subscriber nga ako nun Kaya inano ko na sa inyo pati si Attorney Batong Bakal din. Para may other sources pa kayo. Hanapin ko na lang para si saglit lang Taiwan Talks. Ito, pakita ko rin sa inyo. Ito, Taiwan Talks. Ayan. Taiwan Talks. Ito. Saglit lang I-share ko na lang din para masundan ninyo. Mas makita ba ninyo na mentions ASEAN. For both sides, what does ASEAN represent? Yan. Although na si Batong Bakal kalimutan. At least na-post ko na rito. Yan. Sundan nyo na lang hanapin nyo dyan si Attorney Batong Bakal on the issue on the West Philippine Sea nung time na pumunta siya dyan sa Taiwan Talks doon sa Taiwan at nagsalita talaga siya. I don't know kung yung reporter ang bumisita rito sa Pilipinas. Parang bumisita yata yung reporter ng Taiwan na yan pumunta rito sa Manila tapos kinausap siya. Parang ganun kasi nakita ko rito yung background ng Tama nga, bumisita siya sa Manila Hotel ito. Tama nga yung reporter ng Taiwan Talks bumisita sa Manila. Or meron din kasi isang segment yan na sa Taiwan Talks nandun si nandun si Batong Bakal sa Taiwan, nagsalita siya. Okay po. Ngayon, ano pang isang topic na gusto kong ibanggitin dito. Oy, shout out classmate. Shout out kay Jess Repiso. God bless sa inyo dyan, sa pamilya mo, tsaka sa career mo dyan, sa trabaho sa Coast Guard. So, tuloy ko lang pala, ano pala yung isa pang topic na gusto kong banggitin dito? Ito pa about the impeachment. Kasi madugo-dugo ito, ang dami kasing, kumbaga, contrasting or opposing ideas with regards doon sa impeachment. In particular, doon, uunahin natin kay Vice President. Muntikan ko na mabanggit yung pangalan So hindi na lang muna ako magbanggit ng pangalan. So doon kay Vice President ang dami siguro mga sponsor diyan, may mga bayad sila. Nagsasalita sila laban doon sa ruling ng Supreme Court.
Ang dating kasi ng kanilang mga article, pinapalabas nila na ang Supreme Court kumbaga overreach ba? Meddling in terms of policy, independent co-equal branch or distinct co-equal branch. Tama 'yon na co-equal. However, meron tinatawag yan na check and balance. And under those three branches of the government, the executive, legislative, judiciary, meron silang distinct function. Executive is mag-enforce, mag-execute, kaya nga executive eh. Legislative is to legislate, to pass bills. Mag-review ng mga law. Again yung pinapasa nila sa Congress yan, yung dinideliberate, pinag-uusapan nila dyan, those are bills. Bills iyan. However, meron din sinasabi na law. Halimbawa, kung i-revise mo yung law, example na lang yung sa Drugs Act of 1972, di ba batas na yon? Pwede ho yan i-deliberate din sa pag-usapan sa Congress. Kaya nga, Drugs Act of 2002 na yan, time ni Gloria Macapagal Arroyo. Kasi dineliberate nila yan, nakita nila na kailangan baguhin. So, taga-revise din sila ng batas, taga-pasa sila ng mga panibago kung kailangan. Yun ang role ng legislative. Judiciary naman ano yung role nun? Sila yung the highest law, the final arbiter. Pwede nga masabing the highest law in the land is the Supreme Court. Liban doon sa konstitusyon natin. Opo, ganun siya. Marami yung nagsasabi na nakikialam ho yung Supreme, hindi ho. Ang tanong ko nga doon sa mga nag-comment, just nito lang, recently, sabi ko, alin doon sa GR number 278353 at GR number 278359, ang nakikita mo na nag-medal yung yung nakita mo na nag-violate ang yung Supreme Court. Ganun ang tanong ko eh. Kasi kailangan din natin tulungan yung Supreme Court. Tulad nito, isa sa ginagawa ko na ito is may advocacy also na this is for academic purposes only. Also to educate. Hindi para i-enforce ko rito yung aking idea. Hindi bibigay lang tayo ng mga options, anong sinasabi ng mga referensya, yun lang tayo, doon tayo, yun ang pinakalimit noon ng ating pag-Facebook Live. Let the resources or the references speak. Hindi tayo rito. Alin ba doon sa, kasi may pinost ako dito puntahan ko muna. Kasi na-intriga ako doon. Mag-love muna ako rito. So salamat sa mga viewers at saka sa mga followers ko. Kasi pag hindi tayo magsalita, pabayaan lang natin tong mga ito magsasalita. Abay, naman siguro, napaka mali naman. Ito. Itong tanong ko. Sino ba ito? Ito.
Kababago lang, may nang agaw talaga. Oh. Tingnan mo yan. Grabe. Ito. Ano ito siya, yung veteranong manunulat, si Rone Estrada. Yan. Si Rone Estrada. Lagay ko na lang ito, to Rone Estrada. Ngalan ito. Rone Estrada. Ako ba? Ay, nako, may nag-istorbo. Ito. Ay, nako, may nag-istorbo. Ito, post ko. Para makita nyo ho, walang question dyan kung expert ka. Halimbawa, veteranong manunulat ka. Hindi ako na-intimidate sa ganyan. Mas gusto ko nga yung ganyan eh. At para po sa ma-share ko na lang sa inyo, sa aking mga followers, viewers, hindi ako natatakot. Kasi dyan sa Coast Guard, may mga experiences ako dyan. Halimbawa, dyan sa may GUAD dati, nagkaroon ng GUAD. May expert yung PNP, ano ba yung ranggo nun? Si Lieutenant. Hindi ko lang bagitin yung pangalan, baka ranggo ngayon, general na, balikan pa ako eh. So ganon, nag-GUAD siya. Hindi ako na-intimidate kasi yun ang expertise niya doon, yun ang pinaka-topic niya eh. Nag-contact siya ng infodrive sa buong Coast Guard dyan. At isa sa mga recipient doon sa kanyang infodrive or seminar dyan sa Coast Guard Education and Training Command that time. Doon ko nabanggit sa kanya harap-harapan kasi tinatanong niya kami kung ano ho yung pinagkaiba ng gender. Tulad yan, male and lalaki, di ba? Walang pinagkaiba. Sinagot ko siya. Ibig sabihin, nagpahapyaw ba ako, nagbulong ako sa dingding, sabi ko, ano, yung design ba ng brain? Sabi, narinig niya pala, mas very sharp yung tenga, siyempre pulis eh. Sabi, excuse me, sabi niya, excuse me, what is that? Sabi niya ganyan. Sabi ko yung sa brain structure, sabi kong ganyan. Brain structure, sir. Pag ganyan siya, hindi siya nakapagsalita. Na-approach siya na siguro mga 3 segundo yun, hindi siya nakapagsalita. Tapos siniba niya, bumalik na lang sa gender. So ganun ho. Kasi bakit ko nasabi yon? It's because na may nabasa ako article dyan sa Time Magazine. Opo, nabasa ko. Ang sinasabi dun sa Time Magazine, the next na Einstein daw is babae. Yon. Tapos ang sabi pa dun sa isang Time Magazine na nabasa ko, yung the human brain is an enigma to science. Ibig sabihin, puzzle pa rin yung science ngayon. Hanggang ngayon, yung science about the human brain. So, ganon. So, ipiksian ko lang ganon. Tuloy ko muna. Bakit hindi ako natitinig sa mga expert na yan? Halimbawa, isa yun sa experience ko. Pangalawang experience ko, may pumunta dyan sa Coast Guard Education and Training Command. Ano naman siya, nag-conduct naman siya ng seminar regarding dun sa port state control or port security. Isa sang lawyer. Sabi nga ng kasama ko, ano ba pangalan? Chief Cowley yata, retired na yun eh. Huwag ka na kasing magtanong! Pinagalitan ako eh, kasi matanong ako eh. Opo. Sabi nga sa kasabiang Tagalog, daig ng taong ang taong marunong, daig ng taong matanong. Pag pala tanong ka daw, dadaigin mo pa yung marunong. Hindi kasi, hindi naman sa sinasabi ko ako'y marunong o daig ko siya. Ang ako kasi, may pinupuntos lang kasi ako doon na sa tanong. Ganun ho. Kaya hindi ako na-intimidate eh. Mas gusto ko nga yung magsasasalita, ganyan mga expert eh. Opo. Isa yon. Meron pa nga isa, yung professor din yan sa, banggitin ko pa ba? Banggitin ko ba yung school nila? PUP. Professor sa PUP.
Expert naman sa yung expertise niya regarding dun sa kooperatiba. Nag-uusap kami doon. May binanggit ako sa kanya about sa percentage ba. Nagkaroon ng konting discussion. Iginigiit niya, sabi ko hindi ganyan. Siyempre ako, may experience ako dati. Nung una, dati akong salesman din. Kumbaga nagalo-halo ba, tapos may mga alam ako sa mga ibang percentage, mga ganyan. Binanggit ko rin sa kanya, hindi niya alam eh. Ang pinaalam niya, base dun sa textbook. Kaya nga sabi ko yan sabi ng aking supervisor dati, nung ako'y salesman pa, sabi niya, Jess, wag mo sabihin yan ha, bawal ituro yan. Dito mo lang matutunan yan, walain sa school. Kaya ganon, yung mga karga-karga nating talino, tinatago natin yung kasi bawal nga ituro eh, bawal banggitin, bawal, basta ganon no. Maalala ko rin pala, nung 2004, meron diyang seminar din, umattend din ako, parang partly schooling na rin kasi may certificate ako eh. Opo, about sa trabaho ng isang ano yon, sa security din yon. Hindi ko na lang banggitin kasi maselan yun eh. May mga US expert, palagay ko mga FBI sila yon eh. May dala-dala silang portfolio, tapos nag-lecture sila sa amin. Opo, hindi naman Tagalog yung Amerikano, English speaking yon. Sabi ko, sir, pwede ba humingi ng ganyang software na yan, soft copy? Sabi nila, sige, pwede pagkatapos nito. Natapos na yung seminar na yung schooling, yung seminar niya, hindi niya man lang ako binigyan. Sa bagay, hindi ko nang inisip kasi na ang isa sa nakikita ko doon, masyadong maselan iyon. Pero isa doon sa nakita ko doon sa info drive niya, sa lecture niya. Bawat bansa sa bawat mundo, dito sa buong mundo, may nakalagay sila na color coding. Kinolor coding nila eh. Tapos may nakalabel pa yan doon. Na pag ganun yung kulay, yung pinoproduce na drugs. Sabi ko, grabe tong mga ito. Kaya nga nabanggit ko sa inyo eh. Marami-rami tayong karga. Hindi naman ako na-intimidate doon kasi naiintindihan ko man sinasabi niya eh, kahit nag-i-English siya. I know what he's talking about and I clearly understand what he's speaking about. So, ganun lang yon. Natuwa naman ako kasi sabi ko, galing na yung lecture nito. Talagang nakahanda talaga. May PowerPoint siya, presentation eh. May dala pa nga sila sariling projector nila eh. Tapos may alalay siya na isa eh. I think yung Filipino-American yata yung ano niya, alalay niya. Kasi Filipino, hindi naman Amerikano yung kasama niya eh. Pero nag-English speaking sila syempre. Yun lang yun. Ano pa ba? Yan, yung isa dyan, yung 2006 naman. Yung Japan expert. Kaya ganon, yung Japan expert. Tapos yung sa Malayan newspaper, yung reporter, correspondent doon. Tapos itong si Renato Solidom, secretary dati ng Philbox. Now, secretary siya ng DOST eh. Ganon. Hindi ako na-intimidate. Umattend din ako minsan doon sa media, doon sa may Makati, doon sa Tower 1, about sa media way back 2008. Salamat sa Diyos, bagaman dala-dala ko nung pera, pamasahe pang snack lang, kape lang talaga, tsaka isang mamon. Okay na ako noon eh. Hindi, wala talagang kain na, yun lang. Pero na-attend ako doon dahil siyempre, pasalamat ako dahil siyempre, mga ganong information ba, libre, naka-stack dito sa loob. Nagsusulat ako ng susulat, hindi ko mahabol-habol yung pinagsasabi, pinagdadaldal niya. Nakinig na lang ako. Kasi habang nagsusulat ako, nakikinig ako, sinusulat ko ganyan, hindi ko mahabol. Ang ginawa ko, pinakinggan ko lang, kinuha ko lang yung kabuuan. Pero may mga notes ako doon na iwanan nandun sa bahay. Opo, yung mga notes ko, buhay pa yun nandun. Ewan ko lang kung buhay pa yung mga libro ko doon, mga notes ko nandun eh. Ang mahalaga lang sa akin, nandito sa loob, nakatingga sa loob. So ganun no. Hindi ako na-intimidate niyan kahit expert ano. Hindi ako na-intimidate. So, yun lang ho. So, bakit tayo napunta dyan sa mga expert na yan? Dahil yun na nga, itong sa sinasabi ni Estrada, sino ba ito? Yan o, Ronnie Estrada. May sinasabi sa kanyang article. Actually, pinost ko sa Facebook ko dyan eh. Pinost ko. Ano ba yung masabi mo ba na hindi man siya ano, pero it could sway public opinion. Opo.
Kung makapag-sway ng public opinion, maiiba yung pananaw mo sa Supreme Court. Mawawala ho ng pananaw yan. Ibig sabihin, pwede mong murahin. So, ganun ho. Mawala ho yung tiwala mo sa government. Mawala ho. Maituwid mo yan sa anak mo. Siyempre magkaroon ng galit yan. Mamumuo yung galit Magkakaroon ng frustrations yan. Ganun siya. Kaya dapat i-educate mo sila. Tayo ito, kasama nyo ako. Opo. Kasama nyo ako na sa pag-aaral na ito. Kasi nga ang sabi ni Miriam Defensor Santiago, late Miriam Defensor Santiago, education is a weapon against ignorance and injustice. Ganun po. Ayaw lang natin dito na maging ignoramos tayo. Nahayaan natin itong si Ronnie Estrada, bagaman batikan siya na manunulat, abay hindi ako na-intimidate. Opo, pinost ko nga sa kanya hanggang ngayon hindi niya masagot kailan pa ito. That was 19 hours ago, pinost ko. Hindi niya masagot expert, batikang ano siya, batikang manunulat. Hindi ako natitinag niyan. Mas maganda nga, batikan ka. Tulad dati, nung tumawag ako sa isang TV station, tumawag ako kasi meron silang guest, isang PUP na professor, abogada pa, ang daming pinagdadaldal. Tinawagan ko na pudpud daliri ko kakatawag, hindi talaga sinagot yung tawag. Kasi tatanungin ko at kung magdebate kami, abay pwede ho. Nainis ako Ano, kayo na lang pwedeng magsalita? Hindi na pwedeng magsalita yung katotohanan niyan? Hindi ho, hindi ganyan. Kung yung mga kasinungalingan, mga kasamaan nagsasalita, hamas mo rin yung katotohanan, hindi ba pwedeng magsalita? Hindi ko sinasabing ako Hindi ako Yung sinasabi ko, yung totoo yung referensya yung sinasabi natin. So, dyan, tinanong ko sa kanya, highlight mo po dito ang sa tingin mo overreach ng Supreme Court, GR number 278353 and GR number 278359. Ganon. I-highlight mo. Hindi yung daldal siya ng daldal Puntahan ko nga yung page niya at ano ko doon, hanapin. Tapos screenshot ko para Kasi masakit mga pinagsasabi niya Mantakay mo, batikang manunulat ka, no question when it comes to journalism. However, in particular that is law and that is a ruling, anong expertise mo doon? Magbatikos? Ito, i-picturean ko, screenshot ko. Yan na. Ngayon babalik ako doon, ipopost ko ngayon. Ipopost ko ulit. Ipopost ko ulit. Pagpasensyahan nyo na at nadidelay tayo baka sabihin nyo hindi ho, para ma-share ko sa inyo ba na ay pwede pala ganyan mag-isip, ganun. Kaya nga education yan. Yan, i-post ko ulit yan, panibago. Tapos pupuntahan ko doon yung sa post-it ko doon sa pinakaibabaw. Ipopost ko doon sa loob para maalala ko siya. Kasi baka sabihin hindi ka naman sa media, at least ka pa paano, meron akong background. Hindi pwede yung ganyan na lang. Para mawala yung takot sa inyo. Kasi kung pinapag-aralan mo isang bagay, nag-aaral ka, mawawala yung takot. Ganun yan. The power of 7. What, when, where, why, who, which, and how. Anchored in 3. Know where to go, know what to do, know how to get there. Ganun. Where, what, and how. Yan. Para makarating man sa kanya, ganun ho.
Ay, kalimutan ko pala i-share din sa inyo. Ito ka, nung 2009, na-assign ako sa Taguig. Diyan sa Lower Bicutan. Diyan sa Coast Guard Base Taguig in particular. Kasi maraming opisina dyan eh. Hindi lang yung isa dyan sa opisina namin na kung saan ako na-assign. Isa sa opisina dyan sa Taguig is the Coast Guard Base Taguig. Dyan ako na-assign. POIC ako ng operation dyan. Ako dapat ang simaa dyan pero ayaw ko, hindi ko tinanggap. Kasi nandyan yung isang kasama na establishado na yung pakikisama sa tropa. Tapos magkaranggo lang din naman kami. At sigurado ngayon mas ranking na sa siguro siya. Baka PO person na sa siguro. Or CPO pa. Eh sabi ko si Ma, ikaw na lang kasi establishado ka na sa tropa. Napalapit na yung loob mo sa tropa at saka yung tropa sa'yo. Sabi ko ikaw lang, ako na ako mag-POIC sa operation. Eh baka gusto ni Sir yan. Hindi, sabi ko na, banggit ko na, nag-usap na kami ni Sir, ni CEO ba. Ganon. Eh, bakit ko ba nabanggit yun? Gusto kong sabihin, ay ewan ko ba. Teka, pag-isipan ko, bakit ko ba na... Yan yung sinasabi ko, may nangaagaw eh. Ah, ito ka kayon. Oh, ito na pala. Naalala ko na. Eh, nung doon ako na-assign sa Taguig, ay, hindi pala. 2009 pala sa Education and Training in Command pa pala ako nun. Kita mo, kaya pala nalito ako, kaya pala nagkahalo. So, sorry. So, i-rephrase ko Nung na-assign pala ako dyan sa Coast Guard Base Taguig, sa Coast Guard Base Taguig, tama. Assign ako sa opisina ng Coast Guard Education and Training Command. Ito ka ngayon, nag-schooling ako. Schooling ako ng functional. Ano yung functional na yun? Yung Safety Administration. Yung Maritime Safety Administration, yung pag-aakit-akit ng mga barko, mag-i-inspect. Ganun yon. Isa sa function ng, isa yun sa, tawag nito, isa yun sa mga pinag-aralan namin sa subject na, or functional na, kurso na MARSAD. Yan. Isa yun sa mga pinapag-aralan dyan, yung vessel safety. So ngayon, umuwi ako sa probinsya kasi may nakasama yung pangalan ko doon sa listing ng mga name of students na dapat mag-schooling. Eh nag-schooling ako ngayon, umuwi ako sa Iloilo City sa Western Visayas. Doon ginanap yung MARSAD na yan sa Coast Guard District, Western Visayas, dyan sa Region 6 sa may Barrio Obrero. Eh malapit lang sa bike kasi Tagalapas ako eh. Ang nangyari ngayon, minsan, naglalakad ako papunta doon sa may Mabini. Diyan sa Mabini sa La Paz, di malapit sa may St. Teres College diyan eh. Meron diyan. Mabini tsaka ano ba ito? Yung daanan ng train dati diyan. Meron dito sa corner tapat ng dito sa corner merong barbershop. Yung barbershop na 'yan, ano siya, yung father-in-law niya tumakbong congressman, kalaban siya ni late Congressman Gonzales. I don't know kung buhay pa yung mama na yan, yung nakausap ko dati dyan. Kasi habang nagpapagupit ako, ito yung barbero, nag-usap kami patungkol sa Bible. Opo. Nakikinig pala yung father-in-law niya. Mantakay mo, hindi na makausad yung anak niya, sumigaw siya bigla. Tapos gusto niyang sumagot. Sigaw-sigaw siya. Kumbaga nanindak ba, sinisindak ako sa lublob ko. Sabi ko, sino kaya ito? Yung pala, pakilala siya, father-in-law. Usap kami ngayon. Pinatos ko, sabi ko, baka magalit ka. Sabi ko, baka pikon ka. Sabi ko, mag-ano ka. Usap kami patungkol sa Bible. Kung anong pinagsasabi sa lublob ko, kawawa naman yung mama na ito. Hindi niya naintindihan yung iba niyang pinagsasabi. Usap kami ngayon, hindi na siya makausad. May ginaman yung matanda, bandang uli, yung usapan namin napunta dun sa pagtakbo niya ng congressman. At least yung boto niya, mga 2,000 plus din yung boto niya or 8,000 plus yung boto niya dyan sa Iloilo City. Yan siya, yung matanda dyan, kilala yan. Ang tambayan niya dyan sa may La Paz Public Market, dyan sa may Kapihan, dyan tumatambay talaga siya kasi dyan sa may La Paz Market. May ano dyan, may Kapihan. Kilala yan siya dyan, matanda ng mama na yon. Opo. Nagdebate kami niyan sa Bible. Bandang uli, di siya makausad, pumunta ng politika eh. So, ganun lang Kaya hindi ako natitinag kasi kung
Sabi nga ni late Senator Merian Defensor Santiago, education is a weapon against ignorance and injustice. Ganun no, sabi ni late Senator Merian Defensor Santiago. So bakit ko ba pinagsasabi sa inyo ito? Hindi naman ako takot. So balikan ko again si Ronnie Estrada. Yan ang pinagsasabi niya. Ngayon, particular dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, bakit na ruled ng Supreme Court na unconstitutional? It's not because of the merit. It's not because of the merit of the impeachment complaint, but because it violated the Constitution. Ano ho iyon? Article 11, Section 3, Subsection 5 states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. O, na-memorize ko na. Yun na. It's the proceedings. Kasi bakit to? There was an impeachment complaint, number 1, number 2, number 3. In-archive nila. In-archive ho. Nagdumaan ho ng plenary yun eh. Bakit in-archive? Violation na nga yan eh. Kasi there was an impeachment 1, impeachment number 2, impeachment number 3. Nandun sa plenary yan eh. Again, titingnan ho natin yung procedure niyan sa pag-file ng impeachment complaint. Who should initiate? Article 11, Section 3. The exclusive power to initiate or mag-proceedings yan, mag-initiate ng impeachment proceedings. As the exclusive power, itong Congress, paano? An impeachment complaint filed, kahit sino ho yan, kahit citizen ho, basta citizen. Most probably lawyer. Most probably kasi lawyer yung usual magpa-file niyan. Kasi tayong civilian, wala man tayong masyadong alam dyan eh. Di po ba? About the grounds of impeachment. So, doon sa complaint, tapos may endorsement ng at least one representative or at least one representative ang mag-file ng impeachment complaint. Received and recorded by the Secretary General, forwarded to Justice Committee, and the Justice Committee will verify. Ano pa ba yun? Assess. Titingnan nila yung merit ba, yung substance, yung sustenance ng ano. Of the verified. Dapat yung complaint is a verified complaint. Dapat may mga proofs iyan. After nyan, within the 10 session days, doon sa Congress, kahit business days man tawag nila dyan or session days, sabihin na lang natin 10 session days sa Congress. Dalhin yan sa plenary. Kabuuan ho iyan ng Congress. Pagdidibatihan nila iyan, they will deliberate, debate, kung ano pa dyan. Magka-come up sila ng 1/3 vote for the articles of impeachment. However, itong complaint number 1, number 2, number 3, it did not have a 1/3 vote and an article of impeachment. Rather, ang ginawa nila sa plenary, they archive yung first, second, and third na impeachment complaint. And number 4, yun ang nagkaroon ng 1/3 vote at tinansmit sa Senate. Shortcut ko na lang kasi dapat may 10 days pa yan eh. After ng articles of impeachment, mayroon pa yung 10 days na palugit. After ng 10 days, after ng impeachment ng articles of impeachment, may 10 days na palugit kasi ikakalendar pa nila dyan. Meron pa yan silang tinatawag na kalendar. After that, transmit sa Senate for Senate trial. Teka, ang tanong, was impeachment complaint number 1, number 2, number 3 a proceeding or constituted impeachment proceeding? It did constitute impeachment proceeding kasi nandun sa plenary. Paano naging violation niyan? It's because of Article 11, Section 3, Subsection 5 states impeachment proceedings. There was an impeachment proceeding doon sa article impeachment complaint 1, 2, 3. Pero wala nga lang siyang 1/3 vote and articles of impeachment. Therefore, it violated. Kasi bakit?
dapat unahin niyo yung unahin niyo yung first complaint doon at saka i-quash niyo yung tatlo. Kasi bakit ko nasabing na i-quash? Kasi meron yung tinatawag na Justice Committee. Therefore, the Justice Committee, with their authority, with their discretionary power, can quash any impeachment complaint na hindi na makarating sa plenary para kahit anuman ang dami ng impeachment complaint, pwede nila ibasura iyan. Yan ang sinasabi ng referensya. I do not know sa latest. Kasi sa latest baka iniba na nila yung House rules nila. Kasi yan yung rules sa House of Representatives. 'Di ba may Justice Committee yan or Judiciary Committee? Magde-deliberate, mag-verify ng impeachment complaint or ng complaints. Kaya tinanong ko nga yan kay Ronnie Estrada. He is a veteran journalist. Nainsulto kasi ako doon Tulad nito. Pinalagyan ko ng pangalan niya. Alin diyan sa GR number 278353 and GR number 278359 ang sinasabi mo na overreach? Oo, veterano ka kaya magaling kang magsulat. Alintindihan ko yan. The aesthetic, the narrative. Oo, magaling ka. But then, to justify your cause to your article, you have to cite. Hindi niya ma-cite ngayon. Anong tawag dyan? Siraan mo yung Supreme Court? Siyempre, ganun ang epekto niyan. It's because of journalism. Mga mali yan Hindi naman siya pwedeng masa-judice dyan kasi tapos na yan. May ruling na yan Open na yan sa public Kaya nga may GR number yan For public for public consumption yan But hindi niya ma-cite 19 hours ago. Hindi ba siya maraming tao dyan? Napakamaliho yan na babanat na lang kayo dyan dahil ipang sangkalan nyo, veterano kayo. Di, umpisa natin sa tanong. Di ba sa Tagalog Kaya sa mga kababayan ko kasama nyo ako sa tinatawag na pag-aaral na ito. Again, sabi ni late Senator Miriam Defensor Santiago, education is a weapon against ignorance and injustice. Tama, co-equal branch. Bakit ng co-equal branch? Ano isang objective ng co-equal branch? For check and balances. It's because of that exclusive power na meron dyan sa Congress. Masabi mo nga parang concentration of power na yan doon sa tinatawag na exclusive power niya to file, to initiate an impeachment proceeding or impeachment complaint or proceedings kung ano pa man dyan. Di po ba? Therefore, ang ginawa ng Supreme Court base doon sa ruling ng GR number 278353, GR number 278359, it's the proceedings, not the merit of the case. Sinabi ba doon ng GR na ang ruling ng Supreme Court, injustice yan, bawal ganito, ganyan? Ito yan, hindi dapat yan, hindi siya pwede dapat kasunin sa confidential funds. May sinabi bang ganun? Hindi. Ang sinabi doon, hinighlight ng Supreme Court doon sa ruling, yung Article 11, Section 3, Subsection 5, which states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. What do you call those 4 impeachment proceedings? The 1, 2, 3 was archived and the number 4 had 1/3 vote and articles of impeachment. Hindi ba lahat proceedings yon? Masyado kayong kasi. Masyado kayong akala nyo kasi tama, hindi ako abogado. Pero ang sinasabi sabi ng batas, sabi ng proseso yan. Hindi ko sabi yan. Para malaman nyo rin. Nakala nyo dahil matagal na kayo sa politika, matagal kayo sa journalism, akala nyo kung sino kayong kagagaling. Hindi naman ako magaling, hamak lang ako na researcher dyan sa Philippine Coast Guard. Sinibak nga ako Sinibak nga ako dyan. I was unjustly, honorably discharged without due process. Kasi kayo. Masyado kayong ewan ko.
So ano pa ba? Dapat i-highlight nyo. Ngayon, hindi naman sinabi ng Supreme Court sa ruling na bawal mag-file ng impeachment. Basta 1 year lang ho. Ngayon nag-file sila ngayon. O sige, pag-usapan natin halimbawa. Overreach. Baka hindi nyo naintindihan pinagsasabi, pinagkagagawa nyo. Hindi man ako representative, pero ito lang masabi ko. Who has the authority to account the Vice President in particular sa kanyang intelligence fund or confidential funds? Is that a distinct function ng isang branch ng government? Yung Vice President na yan, nasa executive branch yan. Under ng executive branch yan. Sino ngayon yung nagkaroon ng overreach yan? Mismo na nga, the COA report na nga Babasihan ko lang yung mga previous hindi ito ngayon kasi baka sabihin nyo sub judice yan. Hindi. Paano masub judice? Basihan ko yung previous pa na report, hindi yung latest na pinal ninyo. Di ba? On the technical side, on the legal side, sino ba dapat ang mag-account sa Vice President niyan? Is it the Congress? Paano ninyo nalaman ngayon na may violation siya doon? Dahil hindi niya ni-report sa inyo? Anong gusto nyo mangyari? Mamatay lahat ng mga asset ng gobyerno dyan? Lalo na sa mga NPA, na mga komunistang traidor na to. Gusto nyo mamatay lahat ng asset ng government dyan? Sino nagpo-provide ng mga intel dyan? Gusto nyo mamatay lahat yon? Kasi bakit mo i-label lahat yan? Di sunog lahat ng mga asset mo ngayon yan. Mamatay lahat yon. Ugok pala kayo Masyado ho kayo. Ngayon, itong iba rito, nagsasabi, overreach. Hindi ho, alamin nyo muna. Hindi ho overreach yan. Co-equal branch nga yan. Nakialam bang Vice President sa legislative branch dyan? Hindi nga nakialam Pero about the legislative, nakialam sa distinct function ng isang Vice President when it comes sa spending or utilizing. Ang tawag yan, utilizing or the utilization of its intelligence and confidential funds. Sabihin na natin confidential funds. Who should account the Vice President? Hindi ba nagsasubmit lang ng report yan? By law, sino ngayon nag-overreach yan? So mga kababayan ko, sa mga kapwa ko Pilipino, kayo na ho magsabi niyan. Nakakapagtaka naman itong mga nag-file na ito. Alam nila yung galawan ng Vice President, paano mag-budget, mag-ganyan. Kaya nga confidential yan How can you say na confidential yan kung sunog lahat ng mga pinagbibigyan mo at mga asset mo dyan? Mamatay lahat yun. Hindi ba? So, again, dyan lang nagtatapos ang ating Facebook Live at napahaba-haba na. At antabay lang tayo at karapatan naman nating malaman yung mga sustansya na iyan para sa ating kapakanan din. Para sa mga next na mga this coming election at sa inyong mga constituents sa inyong mga ibinoto na mga congressman pwede nyong banggitin yan doon, pero I doubt kung babanggitin nyo pa yan. Alam naman natin sa Pilipinas yung politika rito. Alam ko, pero at least man lang dyan sa social media makapagbanggit man lang kayo, at least paano na equip tayo ng kaunti. Or at least kahit paano na ihanda tayo sa mga dapat nating sabihin, dapat nating i-comment na it is not an overreach ang ginawa ng Supreme Court. It is very constitutional iyon, and the check and balance of the three branches of the government. Ganun iyan. It's because, again, the complaint 1, 2, 3 na sa plenary is already an impeachment proceeding, although hindi nagkaroon ng 1/3 vote. Ganun iyan. Dapat doon pa lang sana sa Justice Committee binasura nyo na lahat ng mga complaint na iyon, hindi na pinarating sa plenary. Dumating nga sa plenary, pina-archive nyo lang kasi nakita ninyo, di ba? Kaya nga dyan pumasok yung isang senador. Dapat doon sa sinasabi niya, sinabi ng isang senador, hindi naman siya lawyer, ang sabi niya, dapat mga procedure ganito ganyan, ganito ganyan. Baka hindi nga naalam niya At least dito alam natin, dapat ang gagawa niyan, Justice Committee. Meron na hong Justice Committee bago pa siya magsalita. Meron na hong Justice Committee. Sila dapat ang mag-verify ng mga complaints na iyan. I-validate nila, titingnan nila lahat yan.
i-measure nila lahat ng complaints according sa law, according sa batas, according sa mga procedures na yan. So, ganun. After nyan, gagawa sila ng report. Yung report, malinis na yan, o ito na. These are impeachment complaints that would merit removal from office. That would grant the Congress na magkaroon na ng 1/3 vote, articles of impeachment, ganun siya. I-calendar pa nila yan, tapos i-transmit sa Senate for Senate trial. So, ganun lang ho. So again, ang akin lang panawagan, kapwa nyo ako Pilipino, Pilipino tayo, we are not Filipinos for nothing. Credit to the owner, Mayor Duterte, the beloved President o former President of the Philippines. Mayor, God bless sa'yo at mahirap-hirap yung sitwasyon mo, Mayor. Salamat pa rin, Mayor, dahil isa ka ho sa nagpakita na sa aming mga Pilipino na may pag-asa ho yung Pilipinas. At yun lang po, panawagan ko sa inyo, sa aking mga followers, viewers, kasama nyo ako sa pag-aaral na ito. At hindi ho tayo nagsasabi rito na bunga ng ating opinion. Mana pa, siguro, nag-iisip tayo, ang tawag dyan, critical thinking, mag-assess, mag-evaluate, mag-render, mag-construe, mag-assess, ganun ba? Ganun ho. At least, nadadigest natin yung mga issues na iyan at hindi ho tayo bang umaasa na lang sa sasabihin ng kahit sino mang correspondent dyan, kahit sabihin mo man batikan man yan sila or ano, i-find out pa rin po natin. So again, maraming salamat sa aking mga followers o viewers na patuloy yung sumusuporta sa ating channel na ito. So sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Salamat po ng maraming salamat sa inyo. Ito po ang inyong host, Jesus Suggang Jr. o The Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.